therapy. Psychiatrist. Sige, magsabi kayo ng topic. Ano gusto mo? Uy, 50% na agad tayo sa goal natin. Or magbato sila ng... magbato daw kayo ng... ano yung mga... gusto nilang malaman ng how. How? How? Anong gagawin? Imposter syndrome. Uy, thank you po. Wait lang na. Ano na naman natin ng Uy, may nag-send ng computer. Ng message. Ng email. Thank you po sa nag-send ng mga stickers at na-achieve po ang ating goal. Si Uni 3 Ban. KS Flores, Jenny Lee Jade, Josa Marix, DompCM.SB19, Shez MC6, Ken CCU, Constellation.ph, Not Mate 591, Anna Limon 591, Ruby_Berry 23, JYC France, My B105. Thank you so much. Oh, kasha. Thank you so much, guys, for sending in your stickers. At tapos ito yung pang title. Okay. Ano yung? Yung imposter syndrome is, binasa ko yung definition. Sabi niya, is a behavioral health phenomenon described as self-doubt of intellect, skills, or accomplishments among high-achieving individuals. So, ibig sabihin... Ito yung nafe-feel mo sa sarili mo towards others? Yung parang nafe-feel mo na you are unqualified or incompetent. Yung feeling mo, lahat ng tao, alam lahat ng ginagawa nila. Tapos ikaw? Ikaw, hindi. So, ang tanong, alam mo nga ba talaga ang nararamdaman ng ibang tao? Pili ko may ganyan akong may mga time na parang ganun nila feel ko. Na Parang, bakit yung ibang tao alam yon tapos ako hindi? Parang ganun. Oo. Parang, bakit marami silang knowledge kaysa sa akin? Parang ganun. Ganun ba? Oo, parang ganun. Tapos iniisip mo, parang... Feeling mo kulang ka. Kulang ba ako? Parang ganun. Kulang ba ako? Parang ganun. Parang, ba't ganun? Parang hindi ako nakakasabay. Parang mas marami silang alam sa akin. Ganun. Una, huwag mo i-assume na lahat ng tao alam yung ginagawa nila. Kasi hindi mo rin alam yung pinagdadaanan nila. Di ba merong poem dati yung yung Desiderata. Oh my gosh, hanapin niyo yun. Hindi ko na maalala yung exact lines, pero parang siya, different situations na pinapresent yung mga parang feelings sa mga tao. Lahat tayo, parang in short, lahat tayo yung pinagdaanan. So, huwag mong i-assume na huwag tayong tingin sa iba. Bagkus, tingnan natin ang ating mga sarili muna. Oo nga, totoo yun. Oo, kasi kung meron kang hindi alam, aralin mo. Lahat naman ng bagay na aaral, lalo na ngayon, readily available yung mga pagkakas. Dati ganyan yung feel ko nung nag-start ako mag-work sa corporate world. Feeling ko lang ng mga kasama kong tatalino, tapos ako hindi. Tapos until one day na-realize ko, ba't hindi mo ka pala galing yan? So nag-aral ako, inaral ko siya. Nahirapan akong aralin siya, pero narating ko naman. So, huwag na tumingin sa iba, tingnan na lang ang sarili, and assess mo, ano ba yung skills na kailangan mong i-develop para ma-overcome yung fear. Diba? Tsaka at some point naman talaga. Mararamdaman mo yung normal tao okay. Tsaka hindi naman porket alam nila, kailangan alam mo rin. Oo. Kasi may mga bagay naman na, yun nga, kaya nga may word na study eh. Oo. Kasi ginawa siyang, may word na ganun. Kasi nga, normal siyang may mga taong hindi alam yung isang bagay na kailangan mong aralin. Actually, yung mga scientists naman, bago sila maging ganun, bago may lumabas na, diba? For example, yung mga gamot, bago may lumabas na ganun, inaral pa nila yung paano makapag-produce ng ganung gamot. So, hindi siya instant. Walang instant sa mundo. Kaya ang nararamdaman, yes. Oo. Yung branding ni Jai, yung mga sagot niya, gano'n. Actually, maganda nga yung sumisisi si Justin, pang palaita ng chika, pero, di ba, lahat ng bagay na aaral, gano'n na lang. Yung para ma-overcome mo yung fear mo, aralin mo. Hindi ka magtatagumpay agad-agad.
Pero darating din yun. Parang yung boses mo yung parang yung naghuhula sa Oo, umaga. nahuhula. Correct. Ay, gabay natin. Meron tayong freewheeling. Gamitin natin ito. Yes. Bilang Sinaida Seba. Okay. Ano ba yung isa? May nabasa kong bilis naman kasi. How to beat anxiety and depression po. Sana mabigyan I ng consult advice. a professional. Pag ganyan. Ako, pag anxiety and depression, sensitive topic yan. Consult a professional. Kasi sila yung dalubhasa. Oo, para alamin kung paano ka gumaling. Kung paano mo yung ma-overcome. At saka, minsan maganda yung kinakausap mo third person. Yung hindi ka husgahan. Hindi mo kilala din. Hindi mo kilala, di ba? Kasi yung pagkaibigan mo, sige, nandun na tayo. Pero maganda rin yung point of view ng ibang tao. Na pagdalubhasa. Uy, ano yun? May gift to. Uy, ano to? Ay, may gift! Wow, ano to? Mirror? Ano yan? Wow. Ang salamin. Ay, Ganun. may fireworks. May fireworks. Okay. Tsaka minsan, pero okay din naman na minsan may mga friend ka talaga na kahit paano na paglalabasan mo ng sama ng loob. Okay din yun. Pero yung kung gusto mo talaga na solusyon, ayun nga, doon tayo sa mas nakakaalam. Correct. Saka ang depression kasi, di ba, ay isang medical condition. So, kailangan natin ikonsulta sa mas dalubhasa. Salamat. Tama. Salamat do. Di ba nga, huwag mahihiyang magtanong. Correct. Uy, ang ganda nung tanong niya, how to stop overthinking. Ay, Natulog. Parang, natulog ka. Parang likas naman sa tao na mag-isip ng something na pag di ka sigurado or may mga bagay na hindi ka sigurado sa ginawa mo or feeling mo nagkulang ka. Siyempre mapaisip ka talaga, di ba? Alam mo, isa pa yun sa mga ino-overcome ko ngayon. Yung pag-overthink. Tanda ko na ha. Pero ang natutunan ko dyan, na tinuro sa akin ni Miss M, huwag daw gagawa ng desisyon or ng action kung masyado kong masaya or masyado kong malungkot. Oo, tama. Oo, kailangan nasa tamang frame of mind ka always. Kasi hindi mo yung pagsisisihan. Oo, para na pag-isipan mo siya. So kung may ino-overthink ka, ibig sabihin nun, either sobrang saya mo, sobrang lungkot mo. So walang decision or walang action na kailangan gawin sa moment na yun. Oo, tama. Tsaka pag galit ka, tapos naglabas ka kagad ng something out of your emotion. Mas lalong madadagdagan yung yung galit. Yes. Tapos mas mas tunog laban pa dun sa taong yun. So dapat parang saka alam mo kami ni let Miss you M, pag mag-rest nag-overthink kami, meron kami nga sa WhatsApp, yung kinuwento ko ata sa YouTube. Ano yan? Yung non-judgmental group chat. talaga? Na tapunan lang namin ng feelings. May ganon? Oo, may ganon na yung parang pag halimbawa, may nararamdaman ako ngayon, magme-message lang ako sa group chat na yon. So, pwedeng, ang impression namin ni M doon, naglalabas na ito ng sama ng loob, hindi ko kailangan sumagot. So kumbaga parang word vomit lang siya. Kasi, hindi ka huhusgahan. Oo, yung dahil sa amin dalawa. At the same time, pag bumubuking din si Miss M sa ibang bansa, doon din siya naglalagay ng mga ebidensya niya para pag napatay siya, alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Oo, pero non-judgmental din yun kasi wala na, huy, bakla kabog, ang gwapo, walang ganon. Yung basta kailangan meron kayong isang parang group chat or parang kahit chat or kahit sarili mo na kinakausap mo na doon mo lang tinatapon lahat ng emotions mo na walang nanghuhusga sa'yo. Oo. Pwedeng sa chat siya, pwedeng meron kang diary or may journal ka, di ba? O yung mga ganyan. Sa amin ni M, it helps yung aming, ang tawag namin doon is, no chatting, no chatting, no kissing. only feelings. No judgment. Ganon. Type nila yon for sure. Meron na naman kayong napulot kay Miss Ray. At saka in the same way, maximize rin yung mga social media apps, yung mga WhatsApp, yung mga Viber. Yung mga hindi nagagamit. Oo, diba? Kaysa yung puro, landian. Or backstaban, ganyan. Oo.
Duo, tagapayo. Oo, duo tagapayo. Wala ano lang ako dito, yo-yo. Yo-yo. May sabi nga sila, ito, si Justin maraming masasabi dito. How to overcome daw yung paano daw maiwasan yung sleep paralysis. Ay, talaga? May tanong na gano'n? Oo. Yan si Justin bihasa sa sleep paralysis. Iba-iba ata ang reason ng... Alam mo, kagabi akala ko nagsisleep paralysis ka dyan. Sandali, paano ba pag magsisleep paralysis? Sige ba yung bigla ka na lang mahihimatay? Hindi ka makagalaw. Pag natutulog ka, Hilo ata yun, mismo. matutulog ka, tapos hindi ka na lang Oo, parang may mamaginipan ka, tapos may makita kang creature na something or some night shadow lang. Night, bangungot. Bangungot na yun. Kami ata yun pag... Tapos hindi ka na Pero makagalaw. usually, magkasama na yun. Pag nakakita ka na po ng something, bangungot na. Saya! Pero si John... Pagising ko, nakakita ko ng pasas. Bangungot na yun. Depende ko. Sandali, so ang sleep paralysis, yung may dumadagan sa'yo, tapos naninigas ka? Hindi ka lang talaga makagalaw. Sabi ko lang si Rain. Hindi ka lang talaga makagalaw. May dinadagan ako, tapos naninigas ka. Ay, hindi ka makagalaw. Tapos di ka rin makasigaw. Pero Di ba may usually, ganun? kapag binangungot ka, nagsisleep paralysis ka na rin. Kasi hindi ka makagalaw, tapos may nakikita ka pa. Yun yung malala. Si Justin lagi nagagana, sleep paralysis. So, pag nakikita? Depende sa takot, may Oo. iba-iba. Yung Ay, si Dico, oh, kwento shucks. dati ni Dico, nung nag-sleep paralysis siya, nung na-hospital si Daddy, nasa ER kasi si Daddy, so, tapos nagrenta kami ng room para pag nilipat na siya pwede. Doon siya bawal kasi sa mama matulog sa ER room eh. Si Dico, doon siya natulog sa isang room na bakante. So, natutulog siya sa sopa, hindi sa may... Color patient night. care. Tapos sabi niya, nung gabi na, natutulog na siya, may pasyente na, babae, pasyente, tapos may mga doktor na pumasok, nakapila sila, tumabi dun sa babae. Uy, kinilabutan Nakakulay ako. puti. Tapos di siya makagalaw, pero nakikita niya yun, na parang totoo. So, bangungot yun? Oo. Because you see creatures. Tapos, syempre, dagdag feelings na nakakatakot, na yung sleep paralysis nga lang, kakabahan ka na rin talaga. Kasi doon siya papunta. Kasi hindi ka makahinga, oo. Ako nangyari, hindi pa ako binabangungot kasi pag nag-sleep paralysis ako, dahil sa kwento, alam ko na ayaw kong buksan yung mata ko kasi baka kung anong makita ko. Oh, So lagi ako nakapikit lang. Hindi ko binuksan. Hindi ko pala matakot. Ganun ako matakot. Ayoko hindi ko alam yun. Yung sleep paralysis. Oo. Sleep up niya, alam ko, pero sleep paralysis hindi. Oo. Meron din ako, na may na-experience na rin ako ganun, pero hindi ko nakikwento kasi nakwento ko na siya somewhere din na dapat nilang abangan. Ano yan, Justin? Tawag dito, usually, nung first time ko nag-sleep paralysis, sinerge ko kung ano yung reason. It's either super tiring, sabi nga dito, tapos pag pagod ka daw. Pagod, tsaka change of, Change of mind. Hindi yung, yung Change of sleeping mood. schedule, yun? Change Body clock, biglang nagbago. Change So, of career. ko rin na, kaya ako nag-sleep paralysis kasi puyat ako nung time na yun, natulog ako umaga na. Yung first time. Ayun na nga. Ganun na nga. Nagulat ako! Uy, na-achieve na natin. Thank you po. Paralysis. O, parang pan-doktor na yung mga tanong nyo. Yung babawad nyo lang muna. Thank you kay S. Flores. Thank you, Josa Marix. Thank you, Ken CCU. Thank you, Kenstallation.ph. Thank you, Nat Mecha. Thank you, Jenny Jade. Thank you, SB19 Kentel. And of course, thank you, Marife _ Vest 18. Thank you so much sa mga stickers po. Grabe naman. Grabe naman. Wow, thank you po. Maraming salamat. Lahat ng ngayon, nanonood sila. Ang dami nanonood. Tsaka yung mga nagsisend po ng mga hearts, roses, and everything. Maraming salamat po. Maraming salamat. 20 minutes na lang, student. Tatanggalin na natin ito. Tapos hihuhugas mo yung paa mo? Hugasan? Shucks, parang asap nga magkwento ng mga horror ngayon. Pero mamaya na yun.
Mag-invento ka ng horror. Kanina sa hallway, may nakita akong duguan na bra. Yung pala kay Sayan. Bakit? Ha? What do you prefer? To love or to be loved? Siyempre parehas. Parang parehas, no? Hindi kailangan pinagpipilian yan, girl. Yan naman tayo sa mga tanong na mga ganyan. Walang pili. Love is unconditional. True. Tingnan mo si Ate Lea, mahal nilang isa't isa. Kahit na naglolo ko siya, hindi dito ngayon dati. Do you experience astral projection? Astral projection? Alam mo yan, Miss Rain? Yung humihiwala yung ano mo, yung soul mo sa body mo. Travel yung Tapos nakikita mo yung body Katawan mo. mo na nandun. Tapos aware ka na wala ka sa katawan mo. Alam mo, sa buhay ko ngayon, ang tanging pangarap ko na lumigaya. So parang kung ipaparanas sa akin ng tadhana yun, wag na lang. Hindi welcome. Medyo afraid siya. Oo. Astral projection. May na-experience ako ganun before. College ako sa nung nag-aaral pa ako sa STI. Yung edit ko. Ay, oo nga! May na-experience akong ganun dati nung nag-aaral pa ako sa STI. Kasi di ba sabay-sabay yun. Nag-aaral ako, tapos scholar ako, so kailangan ko mag-join dun sa dance group ng school. Tapos nagtuturo ako ng mga sayaw sa bata. Tapos nagtatrabaho pa ako sa fast food. Sabay-sabay yun. Tapos everyday ganun. Parang Sunday lang talaga yung rest ko. Pero yung Sunday ko, may pa ako. Doon mas marami yung turo ko pag Sunday sa mga bata. So, pagod talaga ako sa buong araw, everyday. Tapos, nalala ko noon, yung last class ko, parang ang natapos yun, 5:30 p.m. Tapos, ang sakay ko noon, syempre Makati, sa STI. Sasakay ako ng bus sa, sa Taft. Sasakay sa Buendia. Tapos, yung diretso na yun sa amin sa Las Piñas. Nalala ko noon, nakatulog ako sa inuupuan kong bus. Tapos nagulat ako, naglalakad na ako sa gilid ng street tawag dito ng road, naglalakad na ako sa road. Tapos parang di ko maalala paano ako nakababa ng bus kasi ang alam ko, tulog ako sa bus. Basta naglalakad na ako. Tapos nagulat ako, dumaan yung bus sa gilid ko kasi nasa gilid ng road. Dumaan yung bus, tapos nag-slow mo. Tapos pagtingin ko, nakita ko yung sarili ko sa bus tulog. Parang ganun. Parang ang slow mo nung pangyayari. Pero nasa labas ka na. Oo, nasa labas ako. Tapos nakita ko yung sarili ko tulog sa bus. Hindi naman siya deja vu. Hindi naman. Putek na gulo. Tapos ayun, bigla akong naalimpungatan. Nasa bus ako tulog. Parang gano'n. Scary. Afraid? Ayoko maranasan. Thank you. Tapos yun na lang yung first and experience dun sa astral ek-ek. Oo. Gusto niyo ng horror Huwag naman ganun. Huwag naman horror. Gabi ngayon dito. Tingnan mo yung ilaw natin. Alam mo nung isang gabi. Uy, ang ganda ng question niya. Nawala. Wait lang. May kumatok at walang tao. Yeah. Is our self defined by our mind or behavior? Ano daw? Is our self defined by our mind or behavior? Ano yun? Parang philosophical naman yung tanong. Pero ako, we are defined by everything. Because you are, diba? Pag Yung sinabi mo last time, you are defined by your... Diba kasi you are your totality. Your weaknesses, your experience, your strengths, your SWOT. Diba? So, your Strength, and threats. Diba? Are you So, threatened? parang... And the smart. Yeah, and the smart, only you can define you, diba? Parang, kaya diba, uso ngayon yung mga chika naman yan, you do you. Oh, you do. You are what you eat. You are your, so, kung yung definition, you are what you I think it's a mixture, may environment pa yan, may genetics, may science, diba? So, that's why you are unique. That's why, because we are created in the image and likeness of Papa Jesus. Oh. Ay, Miss Rain, why letting go is hard daw? Pinaalala na naman siya. Kanina. Gusto mo yung Crisantino? Kanina. Bigyan mo naman example ng damit. Ayan. Kanina. Nag-let go ka ng damit. Oo. Tapos gusto Kasi mahirap mag-let go kasi letting go is a choice. Choices are always hard. Diba?
Let it go. Oo, parang pag choices, kailangan pag-isipan, Oo. pag nilayan. Oo. Kasi yun na yun eh. Yun Pag na yun bumitaw eh. ka, yun na yun. Oo. Yun na yun. Yun na yun. So it can either bring you to a happy or a sad road. Di Pero ang ba? importante. Ang importante is you are firm. Oo, tama. Di ba? Important na firm ka. Kailangan, when you decide to let go, you really let go. Pag hindi, babalik tayo sa sinabi ko last time, pagurin mo yung sarili mo. Magsasawa ka rin. Mamapagod ka rin, girl. Oo. Ganyan yung akin dati. Yung nagka-crush ako ng 10 years. 10 years? 11. 11. Ano crush na yun? 11. Kasi nagpabalik-balik kami talaga. Crush yun. Kasi yung meron ako talagang pinaghawakan na yung minsan okay kami, minsan hindi. So, nung nag-decide na ako na ayaw ka na talaga. Naiiyak siya. Sinabi ko talaga, naku, ayaw ko na. Juliet na naman. Dahil sabi ni Shania Twain, shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. Di ba? You should have known better and try to go back. Di ba? Hindi ko na exacto lyric. Oo, pero di ba? Letting go is hard because it is a choice. And choices are always hard to make. Di ba? Mahirap tawilin ng yes or no. Yan ang isa sa mga tanong na pinakamahirap sagutin. Di ba may sabi Oo. Ano yan, lahat Justin? ng bagay. Kita na, oh. Lahat ng bagay, 7 times mo lang. Lahat ng bagay, 7 times mo lang ma-food. Pero ikaw na iba. Hindi alam ko basta may ganun 7 times na ma-food. Wala lang, anything. Tapos tinry nila malaking bagay, 7 times. Ano pa? Kasi sabi, Wala, kasi favorite number niya 7. sabi ni Sir Rain kanina na fold it twice. Fool! Shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me Shame on you twice. if you fold me once. Shame on me if you fold me twice. Oo. Tupian kaya ka namin. Kaya itupin namin sa 7. Shame on you. Shame on you, period. Full talaga yung naririnig ko kanina. Shame on you na ang full mo. Naisip ko na ng metaphor siya. You're so full. Anong meaning Shame ng on you pag nag-swimming ka sa full. Shame on you, period. 1, 2, Hindi yung question niya. Pag binigyan ka daw ng chance, baguhin yung sarili mo. May baguhin sa sarili mo. Ano daw yun? Ako ngayon talaga Wait. Kasi gusto ko ma-experience maging payat. Kasi even when I was payat, I was still fat. Malaki pa rin ako. Baka yung ano na siya. Big bone ka talaga. Or baka iniisip mo na lang Structure yan. na siya ng katawan mo. Alam mo, feeling ko iniisip ko lang din. Oo, iniisip mo na lang. Kasi nung nakita ko yung picture ko, payat naman pala ako. XL pa din. Yung pants ko though, naging 32. Pero parang feeling ko, yun pa rin yung hita ko. Nalalakihan pa rin ako. Yun lang, pero kababawan. Pero ito na yun. Maganda yung maraming ipon, maganda yung mataba para kahit gusto, mukha ka pa rin busog. Di ba? O ikaw, Sayan, kung babaguhin mo daw sarili mo, ano I daw think yun? yung shapes niya. Hindi, asset ko yun. Oh! Wow! Acid Noong isang araw lang, sabi mo parang in-exfoliant yung mukha mo, naging tosino. Ano bang babaguhin ko? Yung bank account. Ay, hindi. Confident ka kaya gumasos, napansin ko. Uy, hindi nagtipid nga sa $5. Oo, pero willing siya bumili ng mga mahal na bagay. Ano nga sa'yo, may naisip ka ba? If ever may babaguhin ka daw sa sarili mo. Pass. Pass. Ikaw, ate? Maging vegetarian rin. Ay, yan. Sa sarili? Vertical. Ay, hindi ko sa sarili. Gusto baguhin. Gusto niya bumalik sa ganon. Pero kahit mahirap. Ikaw, Ja, kung may babaguhin ka. Gusto ko na lang maging pusa. Lahat ginagawa. Oo, ginagawa. Total reset. Meow-meow na lang ako sa bahay, di ba? Malay mo, wala ka sa bahay, nasa kali ka nag-meow-meow-meow. Oh.
Paano ka kakain? Yung meow pa rin ako. What Marami if ikaw pagkain. sasagat ni Miss M sa South Cemetery ka? Swerte ako. Oo, sa bagay. Kasi nasa gitna na ako. Yumaman ka, yumaman. Okay. Ang hinihigaan ko ay animal print. Animal print. Animal skin. Ako kung may babaguhin ako, siguro yung isa sa attitude ko na parang palaging masiyahin, tsaka palaging maloko. Kasi parang naiisip ko minsan yung ibang tao. Oo. Well, kasalanan ko rin naman kasi maloko talaga ako and yun yung way ko para maging close sa tao, maging confident sila sa akin. Pero yun nga, minsan, hindi na nila ako nasiseryoso kasi feeling nila Ibig sabihin, hindi mo yung true friend. lahat ng sinasabi ko, joke na. Tapos parang iba na take for granted na parang, hindi okay lang yan si Stel kasi naman yan. Hindi siya madaling masaktan sa ganyan. Seryoso Hindi. ka ba? Oo nga, seryoso ko. O, tignan mo. O, di ba? Joke na, sinadya ko yun. See, I told you. Sinadya ko yun. Kasi- Parang ganon. Yun yung charm mo. Yun nga yun nga rin yung tingin ko sa sarili ko na parang, parang natutuwa yung tao sa akin sa ganon. Pero may mga tao rin na parang, alam mo yun, kahit alam na minsan nakaka-offend na sila, pero naisip nila, hindi okay lang yan kay Stel kasi alam naman ni Stel na biro rin ako, nagbibiro lang ako, parang ganon. Pero gets ko rin naman, pero if ever lang naman. Hindi ka funny, hindi ka charming. Ay, Nakakadagdag yun sa charm mo. Hindi ka as charming. Oo, parang si Justin, pag hindi siya good boy, Hindi kayo sure. oo, parang Hindi talaga yan good boy. ang dami nga sinabi ni Sayan tungkol sa kanya sa akin. Ayun lang. Pero feeling ko lang naman yun. Pero never naman ako magbabago. Siguro hair color lang. Parang si Ate Dea, pasimple siya mag-utos. Yun yung charm niya. Uy, ayun, may sinabi siyang maganda. What are your Minsan gusto ko siyang non-negotiables? saktan. Ganun mga questions ha. Wait lang. How to know if it is it natin Asa na yun? What are your What are your non-negotiables in a relationship? Parang hirap naman nun. Ano tanong? Non-negotiables Parang mo si sa Ate isang Dea relationship. makakasagot niyan. Ano daw yung non-nego mo, te, pagdating sa relationship? May intindihan yung trabaho. Ay, alam mo yan din naisip ko. Lalo na yung Kasi parang yung mga past meron ko, ako. Sige. Ano yun, te? parang yung mga past ko, dun sa talaga sila nagkakaroon ng Doon nag-fail. Oo, kasi mahirap yung work ko. So, nasa-sacrifice madalas. Siyempre, yung time and yung, yung pag-balance. Pero, yun, maswerte ako sa partner ko ngayon. Kasi, Parang ka na, TV show. Shoutout mo. finally, parang mas malawak yung understanding niya na dito rin ako sumasaya. So, it's not only for the money. Uy, nanonood ka. Umaga ngayon sa Pinas. Nawala yung chicks ko. Oo nga, no? Parang yun din yung isa yun, talaga. Yung parang Like, for sure, kayo rin naman. Or si Rain, yung trabaho niya. dapat na Yun yung iintindihan. pinakita ko sa kanya. Oo. Ano hanap mo sa isang Partner. Yung sabi niya, sana, Naiyak si Miss Spring. sana yung mga, nag-aral kasi siya sa ibang lugar. Kaya hindi naging kami nung huli kong kalandian. I need a boyfriend. Si Sayanda meron, ano yung non-nego ano mo? yung nanay Yun nga, same lang din. Same. Ah, Okay. And ano yung parang, non-negotiable ko yung dapat kasing dami rin ng trabaho ko yung ginagawa. Ano yun? O pera. Paano yun? Pera. Paano yun? Kung dapat pagpagod ka, pagod din siya? Ganun? Hindi! What do you mean? Yung parang, ayoko nang, ayun nga, yung same kami dapat na hardworking. Ayoko nang, or someone na lang Ayoko na hindi siya- makaka-relate. dapat hindi siya tama. Hindi ako. Ano yun yung laging sasabit lang? Ano yun? Freeloader. Freeloader. Gusto mo yung parang nakikita mo nag-hard work din siya para sa inyong dalawa, hindi yung ikaw lang. Gets. Ako, agree ako doon. Tapos dadagdag ko. Sa akin dapat, tanggap niya ako talaga for who I am. Na Yun lang maarte talaga, ako, oo. Na
I like nice things. In short, high maintenance ka. Hindi ako high maintenance. Uy! Sige, ganun na rin yung akin. No, I like nice things. Kasi syempre parang... Like the condo here in New York. Diba? Kasi parang dati, si Miss M, siya naman yung example ko. Meron siyang jowa na talagang binabago siya. And I hate the jowa of her. Inaaway ko talaga. Oo, kasi parang pinipili siya kumain ng gulay. Kasi she likes fried food. Tapos parang bigla siyang napilitan na kumain ng gulay. Tapos biglang pag kumakain kami sa labas, nag-feel na si bakla, alam mo, sarap ng gulay, sis. Bakla to? Ayaw mo ng gulay kasi mo chicken fingers. Saka french fries. Pero nagpanggap siya nun. Yung parang iniba siya. Tapos parang eventually na-realize na, ay, hindi ako masaya sa... Kinokontrol siya. Oo, naging itsura ko. Naging ako nung kami. Kasi parang binago ko na para lang mas maging ma-appeal ako sa partner ko. Hindi dahil yun yung gusto kong mangyari. Pero ngayon, she likes vegetables kasi ginusto niya na. At least, di ba? Kahit pa paano, di ba? Sabi natin, revelation din. Oo. May dito, may question dito. May question dito malupit. Saan? Wala kasi yun. Nanego, parang feeling ko same-same lang naman. Pero pagka naman ako, ang nakikita ko naman dyan, about nanego, parang yun yung mga basic eh. Kasi wala ka namang yung yun yung basic, yung parang naintindihan dapat yung work mo, ganun-ganon. Yung parang hindi ka dapat baguhin kung sino ka. Kasi nga, dapat mahal ka kung sino ka, mahal mo siya kung sino siya. Pero sa love naman, once na magkakilanlan talaga kayo, kaya may get to know each other. Kasi adjust talaga. So hindi mo masasabi na parang, first meet up nyo, sabihin mo na agad, ay, nanego ko ganito ha. Hindi naman ganun So parang, actually, di ba? Yung sinabi ni Ate Lea, maganda yun na pag in love ka, doon mo pwedeng ma-discover yung sarili mo. In a different way. Parang, ganito pala ako, no? Nasa lang nakapansin nun. Kaya nga parang ako, kaya gusto kong magka-jowa. Para magka-condo ka sa New York. Oo, number 1, magka-green card. Number 2, magka-dollars. Hindi, kasi parang kilala ko na yung sarili ko as a friend, as a son, as a best friend, as a sister, as a brother, as a worker, as a boss, as an employee, ganyan. But I don't know myself as a lover. So yun, I want to know myself in that way. Actually, may point. Diba? No. Kasi ano kaya? Paano diba? kaya? Paano ka? Paano ako magganto? Paano ako maghaharot? Sino sa kaya ako? Paano ako magpapabebe? Paano ako in public? Like, gusto ko ba clingy ako sa public? Mga ganun. Clingy ba? Kung gusto ko ba yung ina-announce ko sa mundo ko? Ngayon kasi parang gusto ko private. Pero, what if gusto ko pa na public? Alam mo yun, hindi ko alam. Wala kang idea. Wala akong idea. So, okay. Tama nga naman. Diba? I love it. Gusto ko yung nanggigigil siya. Kunti na lang andar na to si Miss Rain. Oo. May tanong dito, Miss Rain. Feeling ko magandang question din. Si Papa Jack. Wait lang, hello muna sa 5.3. Wow! 5.3,000. Kanina nga 5.8 eh. Tapos hello kay, thank you sa nagsend ng sticker. Stel, your angel. Ken CCU. KS Flores. Not Mecha. Yun 3 Bon. Jenny Lee Jade. Josa Marix and Malensky. Thank you. Grabe. Thank you. Sana natutuwa po kayo sa usapan ngayon. Well, actually ako natutuwa ko. Natutuwa kami. Pero sa mga matutulog po, good night na po sa mga matutulog na. Kung gusto niyo po makinig ng pinag-uusapan namin habang natutulog, go lang. Yon, yung question dito ang ganda. Pakinggan niyo yung question. Sabi, ano ang kasalanan na hindi niyo mapapatawad? Lying. Hindi ko kaya yun. Lying. Hindi ko kaya talaga. Yung galing talaga ako sa sinungaling. Oo. Ako talaga. Ayoko nung ganyan. Kasi parang... Hindi mo mapapatawad? That is the question. Marami ako doon na parang yun yung naging dulo. Parang... Ayun yung naging end. Na-break yung trust. Oo, na-break yung trust. Kasi parang, ibig sabihin, pag nagsinungaling ka na sa akin,
parang you have the audacity na umabot ka na sa isip mo na, maitatawid ko to kay bakla. Yung nai-insulto ko ng gano'n, na parang, talaga, mas pinili mong sinunod kaysa kinausap mo ko ng maayos. Paano daw kung white lies? Hindi ako sa white lies eh. Well, depende kung mababaw. Hindi man ako mababaw na tao. Pero para, madalas yung mga hindi ko na friends ngayon, ang madalas na pinag-anuhan namin talaga, lying. Ayoko talaga. Nadadala ako. Oo, kasi parang yung, halimbawa ako, na-attempt ko nang mag-lie sa'yo. Tapos yung nagsisinungaling ako, natititigan pa kita ng diretso sa mata. Di ba? Alam mo yun? Yung parang talaga sis, akala mo may tatawid sa akin. Yung alam ko naman na sinungaling ka. Yung ganun. Yung saktan mo na lang ako kaysa yung magsinungaling ka sa akin. Physical? Yung parang, gano'n. Baka mamagsak yung paint. Parang yung tita ni Saya, namagsak ka ng inidoro. Ayan, okay. Shoutout mo sa tita ni Sai na nabagsak ka ng seat cover ng inidoro dahil tinulak ng pusa na si... Ikaw ate, ano daw yung kasalanan na hindi mo mapatawad? Ang hirap. Parang... Siguro, hindi naman sa hindi makapatawad. Pero, it will take time para bigyan mo siya ng chance ulit sa buhay mo. Pero, hindi naman sa hindi mo. Ikaw, Sai? Pag binagsakan yung tita ko ng cover sheet, ito. The game begins in 3. Lying. Kasi cheating considered as lying din. Universe, malawak ang lying. Malawak ang lying. Ako ang pinaka di ko mapatawad pag yung napahamak yung parents ko. Pag may ginawa something sa parents ko. Parang ganun. Like, pag mabuti. Hindi, masama. Nilibre yung magulang ko, di ko makapatawad. Ano yun? I mean, pag may masamang ginawa sa family ko, like sa parents ko, na parang, alam mo yun, yung kasiraan na talaga ng puri, parang ganun. Tapos, damay buong angkan, parang ganun. Ayoko nang ganun. Super sad. Tapos malalaman mo, kaibigan. Uy! My God. Oo, kasi syempre, ang pinaka nakakilala sa'yo, yung close mo. Kaibigan mo. Tapos kaibigan mo na dinadala mo sa house nyo. Alam mo, family friend nyo. Mga ganun, di ba? Tapos, at the end, sila po pala yung sisira sa, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Kasi alam nila yung family mo mismo. Rolling in the deep. Ano daw yung mga what if nyo na sana ginawa nyo na lang? Ginawa nyo? Mga what if nyo? Oo, kasi kami madalas to sa amin tinatanong yung sa inyo di namin alam. Ano yung mga what if nyo? What if nyo? What if hindi pala ako ngayon yung RM ng SB19, ko, ganito, ganyan. Parang gano'n. What if nung time na kailangan pala ng SB19 na mag-stylist, hindi ko sila tinanggap, gano'n. What if hindi ako bumalik sa SB19 kasi dati ko na silang ka-work tapos nung kinukuha nila ako hindi na ako bumalik. Ano nga yung mga ganun yun, di ba? Kasi hindi namin alam yan eh. Pero natapag-usapan natin last time, yung tinanong kay Ate Lea, kung yung sabi ko sa'yo last time, sa tingin mo, yung sa career mo ba ngayon, saan ka feeling mo mas nag-improve? Yung sa dati mong career o yung career mo ngayon? So, ang tanong naman ngayon, ano yung what if nyo na sana parang, ano yung what if nyo? Baka mamali pa yung question. Or yung what if nyo na gusto nyo rin, pwede nyo balik rin. What if na gusto nyo rin? Bukod dito. Ang hirap. Kasi naman yung mga tanong nyo? Kasi masaya naman yung life ko ngayon talaga. Comfy ako. Pero siguro iniisip ko rin, what if, nung mas bata ako, umalis ako ng Pilipinas? Ano kaya naging takbo ng buhay ko? Ayan. Or anong klaseng tao kaya ako? I don't know. Hindi ko alam. Siguro kung meron man ako na kung na magdidesisyon ulit ako na mag-work ako sa Philippines, nung kakagraduate ko pa lang or alis ako, siguro, baka gusto ko rin makita yung version ko kung
umalis ako ng Pilipinas. Siguro yung accent ko ngayon iba. Paano? Hi, Lola! Hi, Lola. How's everyone in Manila? Ganun. Paano, what if daw... Pero feeling ko pag hindi ko kayo kilala. Oo, hindi talaga. Diba? Baka nanonood lang ako ng concert nyo. Or baka basher. Oo, pwedeng basher. Diba? Hindi ko alam. Pwede yun. O ikaw, Saya, ano yung what if mo? What if, hindi ako hindi ako makapunta sa gym? Oo nga, no. Ay, yung story kasi nila, sila Sayang kasi mayaman talaga. Scholar kasi siya sa... Scholar siya sa Binian. So, kung mas may budget sila. Scholar ka ba? Oo, kasi... Wala akong ganito, pero matalino ako. Alam mo, kaya best friend kita. Kala nga magbugal-bugal. Oo, kasi pala sa'yo ka boba, but we're smart. Love it. Oo, kasi sila Sayan, Lang yan. mayaman dati sila Sayan, na bankrupt lang. So, kung natuloy yung yaman nila Sayan, di siguro sa ibang school siya Ano kami, Harvard din siya. magka-Canada sana kami sa Winnipeg. talaga? O, di sana fan ka namin ngayon, tapos taga Winnipeg ka, nanonood ka ng concert namin. Ano? Kung wala si Sigurado. Hindi tayo sikat. Parang nakakasigurado. Umaling Feeling ko mo. fan ako ni... Yun yung what if mo. What if mo di kayo na bankrupt? Dahil doon, nag-separate mo. Oh, grabe naman, MMK. Baka maiyak ka sa ano. Oo nga, hindi naman ako naiiyak sa ganyan. Pero doon nag-separate yung parents ko. Feeling ko, kung hindi kami na-bankrupt, buo pa din kami. Tapos feeling ko, hindi ako wala sa dito. Kasi nasa Canada kayo. Natuloy kayo sa Canada. Canadian na Hindi siya. lang naman Hindi yung sana kinita ka namin sa Canada. Oh, ba't hindi naman kita, hindi naman kita kilala. Ay, kaya nga kinita ka namin eh. Ba't kita kikita? Nasa company ka ni Mr. Ay, feeling ko. Pili ko naman ang Pili ko kung nasa Canada ka at fan ka ng SB19, stalker ka. Feeling ko pa na, ay ano, nagtatrabaho kay Miss Eddie. Yun yun. Nag-echo ka. O, tas bias mo si Pablo, susundan mo kahit saan. Bigyan ko kayo ng, ng t-shirt. Ganun. Tapos dadalahin mo kami sa mga deliver mo kami sa Samgipsalan. Oo. Tapos sabihin mo, bago kayo umuwi, bakit? Totoo naman ganun na. Pa ako lang. O ikaw ate, anong what if mo? Ay! Ano? Ganun yung reaction. Akala ko hindi na ako Ano yung what if mo, te? Donut. Ay, Dunkin'. Donut. Try mo yung Oo. Dunkin'. Kunti na lang yan. Kasi nagtutbrush Ito hindi ko alam kung makaka-relate sa akin si Rain dito, pero I Ay, think naiyak na siya. dumadaplis to sa people in the LGBT community. What if Oh. naging naging straight? Ay, ang ganda nun. What if, anong magiging buhay namin if hindi... Hindi tayo Hindi kami bakita. rainbow. Ano ideal type sa lalaki? Wala. Wait lang, iniisip ko kung madadamay ba yung pagiging magkakakilala natin kung dyan sa what if mo. Oo, malaki. Talaga? Ano yun, part yun ng decisions mo eh. Malate ka lang ng isang oras sa isang ginawa mo, babago. Wait lang, kung if ever man Miss Reyna, naging straight ka, hindi ka ba magiging stylist, feeling mo? Feeling ko hindi. Talaga? Feeling ko magiging CEO talaga ako sa... Gagana. Tapos gagano ka sa crush mo. Ito, malalim mong boses. Kamusta kayo lahat dyan? Pogi! Sa mga viewers si Stel. Naghanap po ako ng boyfriend. Girlfriend? Boyfriend talaga eh. Gusto ko po ng lalaki na magmamahal sa akin. Pangabang buhay. At tatanggapin ako kung sino ako. Yeah. Sana kayo na po yun. So kung straight ka, Miss Rey, hindi ka hindi ka magiging stylist. Feeling ko hindi. Feeling ko magiging office ko talaga. Boss. Office boss. Tutuloy ko yung career ko na yun. Feeling ko. Marketing. Pero wala naman, hindi naman to say na may gender ang pagiging stylist. Oo, diba? Pero parang, feeling ko siguro hindi, or baka nasa creatives pa rin ako, pero baka ad agency. Different department lang. Oo. Oo, Or ad parang agency. hindi, kung nasa kung straight ka nga, parang hindi ka magtsatsaga mag-aral ng mga about fashion. Oo. Sa side kung ikaw. Oo, pero feeling ko, creative work pa din. Creative work pa Oo. din.
Imagine ko si Miss Rain ng basketball player. Gagano siya. Para sa yun, babe. Depends, pare. Ba't kaya parang ka nagpapatulog ng bata? Yung free throw, yung... Eh! Ikaw ate, bakit mo naisip yung what if na yun? Pero it's no big deal Oo. Minsan kuwari, lalo na kapag may times na we will be discriminated. May isip mo na, tapos sobrang frustrated ka sa nangyayari. What if, yun na lang ako, para hindi ko mararanasan yun. May mga ganun. Valid point. Pero, no regrets. Oo, happy ka nga ngayon eh. Ganda pa nga ng jowa mo, di ba? Kung nanonood ka daw. Shout out, baby girl. Sulatan ka niya ng tula. Kung nanonood ka ngayon, Catherine. O ikaw, Johnny, what if mo? Ako pag iniisip ko lang dati, paano pag hindi Pilipino yung magulang ko, ano kay itsura ko? Alam mo, lagi natin pinag-uusapan yan. Si Sayan, sabi ni Sayan, pag naglalakad tayo sa labas, tas nakatingin siya sa mga kaidaran niya. Paano kaya kung dito ako lumaki, no? Ano kayang suotan ko? Hindi ko labas na yung pusod ko. Ganun yung niya. Alam mo, totoo yan. Feeling ko rin kasi kung girl ako, ano kaya ako kasing girl? Feeling ko sobrang kikay ko. Ay, tumatawa kasi feeling nga ho ako. Pero hindi. Feeling ko lang ako, sobrang artist, sobrang kikay na girl. Yung mahilig sa pink, yung mga ganon. Oo. Pero ayoko maging girl. Isa yun sa mga super thankful ako kay Miss M. Dahil naparealize... Na-mention na naman si Miss M. Dahil doon sa transition niya, doon ko nalaman na, bakla lang pala ako. Ayoko maging babae. Gusto ko lang ng lalaki, pero okay ako na bakla ako. Hindi ko kailangan maging babae para doon ko sa kanya, as in ako sa kanya. Marami kang realization. Oo, thankful ako sa kanya. Kasi dati, thank you, Miss yung M. pagbakla, yung feeling mo, gusto maging babae niyan. Gusto niya maging ganito. Yun pala, hindi pala necessary. Doon ko yun nung habang tinutulungan ko si Miss M sa journey niya at habang pinapanood ko siya sa journey niya, doon ko na-realize na, ito pala talaga ang gender ko. This is my sogi. So, happy ako na gano'n. Yes. Sogi. Ayun yung what if mo dyan? Paano kung yung parents mo hindi Pinoy? Kasi naisip ko, di ba yung lola ko? Ayaw mo history ng yung lola ko, half American. Lola ni half yung American. Yung lola ko sa tuhod na, di ba? Tama. Lola ko sa tuhod, dapat dadalhin siya sa Amerika ng asawa niya, sundanong Amerikano. Hindi siya pinayagan lola ko sa mas mababa pa. Yung nanay niya. Nanay sa, lola sa Talampakan. Hindi siya pinayagan kasi... Lola sa dulo ng Hintuturo. Basta yung nanay ng lola sa tuhod, hindi siya pinayagan kasi nasumama kasi nag-iisang babae na siya. So feeling mo... Pag sumama, so yung... Doon na panganak si Tita Gemma. Basta ganun yung flow. Sa ibang. Pero pag blue eyes yung ko. Kanina mayroong blue eyes sa sa dami dito, ganda ng mata, no? Gusto ko talaga masinundan mo ng tingin no? Bakit kilala niya ba ako? Sa Pilipinas, hindi ko pwedeng gawin yun. Feeling ko dyan ng what if mo, what if duwende ako? Naging duwende. Kasi lagi siyang gumagano, no? Tinitignan yung sarili niya sa lamin. Laganto yung tainga. Alam mo yung epic na na animated movie, Epic. Ganda nun. Gusto ko mabuhay doon sa lugar nila. Wala na, share ko. What if ba yung DOA? Ano pa? Series. DOA. DOA. DOA, parang familiar. Dead on Arrival. As in like OA. Dead on Arrival. OA? THEOA? The OA over achiever? Anong storya nun? Parang... May dugo ang bra. Charot. Mamaya na lang. Sige. Ako yung what if ko, what if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Oo nga pala, pumunta ka ng Japan. Like, doon ako nagstay talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and maggumawa ng family. Diba? So, ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like,
worker pa rin ba ako or nakagawa na ako ng business, pwede rin yun. May anak na, or baka may kasal na, ka na ngayon. Oo, may anak na siguro ako, kasal na, pamilyado na, or kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran, like napariwala ako, ganun, naging pasaway ako sa tita ko, ganun. Oh my God. Diba? Yun yung what if ko eh. In fairness. In fairness ha. Kasi dati rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami ring plans ng tita ko eh. Na para matuloy yung pag-ahon namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa yung mga grabe mga nila, wag. Guys, tapos naman na yun. Hindi na mo naman na mababalikan yun. Yung mga comment nila, wag. Wala naman na. Ano daw yung red flag sa inyo? For both, anything, for boys or for girls, kahit ano daw yung red flag? So, hindi kailangan necessary relationship. Oo, yun sa person. Sa person, red flag mo sa isang tao. Hindi marunong makisama. Hindi nagtataas ng seat cover ng Ay, ako din naisip ko yan eh. Alin? May tasik pag-iihi. Napaka specific. Sila ayaw rin nila noon yung yung hindi nagtataas ng seat cover. Sabi nila, "Nar." May tasik ng ihi sa'yo doon. Ay, alam mo, maganda yung tanong na yan. Kasi lagi na pag-uusapan ang red flag at green flag. Pero May parang beige feeling flag ko, yung effect niya sa tao, hindi madalas siniseryoso. Dapat siniseryoso ang red flag. Oo, yung they are there for a reason. And so as green flags din. Diba? Oo. So parang, lalo doon sa mga nasa getting to know you stage, minsan may red flag na, naku, justify na mga hitag para maging green flag. Ayaw mabago. Yan, kaya maraming naluloko. Kaya maraming umaasa na sasaktan dahil sa ugaling yan. So red flags are there for you to take note of it. Not to deny and make it right. What is right can never be wrong. What is right is right. And what is wrong can never be right. Oo. So parang, siguro, ako ang pinaka-red flag ko nga sa tao, yung sinungaling. Saka yung hindi umaamin ng pagkakamali. Ooh, kasi, that's deep. Ano ako sa akin eh. Hindi ko alam. Siguro, we were raised that way. Pero, yung turo sa akin ng magulang ko, kapag nagkamali ka, hindi ka hinaan na mag-sorry ka. Oo. Aminin mo na. Kasi, tao ka lang. Nagkakamali ka. Diba? Yung parang, it is more admirable to correct someone who made a mistake than someone who justifies it with a lie. Oo, diba? Parang, parang ang baho lang ng pagkatao mo pag ganun ka. Yung, when you make a mistake, you say sorry. When you did wrong to someone, you say sorry. And mean it. Kailangan you mean it. Parang, yun red flag sa akin yun. Pag hindi marunong. Yung kahit sa simpleng bagay na, at saka ito pa, red flag sa akin, yung mga tao na kung mangtrato ng iba, halimbawa yung mga waiter, yung mga janitress. Yung parang pag-aari ka na nila. Yes. Pag-aari mo na, parang Sa gano'n. akin, very telling yan. Yung kadalasan, kapag mabait ka doon sa mga, hindi, ayoko gamitin yung term na mababa. Yung how you are to others is a reflection of your values. So kapag magaling ka mang maliit, red flag sa akin. Red flag sa akin. Yung mga simpleng paano mag-order. Halimbawa, dati nung nakikipag-date ako, tinitignan ko yan paano mag-order. Paano paano siya kumausap ng waiter. Paano siya kumausap ng valet driver. Yung parang, pag may dating na mayabang, minsan na-turn off ako. Oo, yun. Para, daming red flag. Oo. Ikaw sa'yo, red flag. Ano yung beige flag? Ano ko nakikita ko na yung sa TikTok? May beige? Search natin. Sabi niya flagpole po ako. I love flagpoles.
I love flagpoles! Ano bang red flag ko? Ay, red flag ko. Inisip ko na yung red flag ko. Ano yung Ano ka red hair? Orange tea? Ayan ah. Ay, red flag ko yung colorblind. Ako siguro pag yung tipong yung taong gusto niya, siya lang lagi yung inaasikaso. Tama pa na ba yung term? Parang dapat pag gusto niya, dapat sasama kayong lahat. Pero pag ayaw niya na, dapat ayaw niya na rin lahat. Parang ganun. Technic red flag pala boring. Ay, boring. Yung parang ganun, parang hindi marunong makisama sa tao, hindi marunong makiramdam. Oo. Parang ganun. Ang hirap kasi makisama sa ganun eh. Yung tipong, for example, friend mo, papakilala mo sa parents mo. Tapos, malalaman ng parents mo, ganun pala siya. Tapos, ikaw yung mahirapan mag-adjust na parang, pipilitin mo pa rin kasi friend mo, pero doon mo matutuklasan na, ay, ganito pala yung ganito pala yung tao. So, parang, Ayun nga rin. Ayun, yung parang, sa kanya lang dapat yung pabor. Ayun na nga, parang reflection din yun ng values. So, talagang parang, values is really important. Yun talaga. Tsaka yung yung nauso ngayon, yung main character syndrome. I hate that too. Yung dapat siya bida, ganun. Ganun. Yeah, unless joke, nakakatawa. Oo, yun gets pa yun. Kung seryoso, baho. Marumi, ew. Kadiri. Yun yung sa'yo, Sai. Yun din, same. Sa'yo, Ate Lea, red flag? Yung pinaka. Parang nag-fall under din doon eh. Kasi parang sa amin, sa sayaw, di ba? Parang kapag may nag-audition sa Scouts, mas tinitingnan namin yung yung attitude niya towards professionalism. Than talent. Kasi yung talent, kaya siyang palitan. Kaya siyang i-train. Matutunan. Over time. Kaya mo siyang matutunan. Lalo na kapag nakita mo dun sa attitude ng tao na willing siya to learn. Pero ang ugali, tama, si Rain, values. Sinabi rin sa akin yan, sinabi rin sa akin yan nung mentor ko na nag-uumpisa ako na style. Kailangan maging professional ka at maging mabait ka kasi ang mabait, mahirap palitan. Dahil ang galing, natututunan. Oo. Perfect. Wait lang. Magti-thank you lang ako sa mga nag-sticker. Natutuwa sila sa usapan, no? Thank you sa mga stickers. Thank you sa mga stickers. Thank you kay Still Your Angels, Josamarix, KS Flores. Ay, ito pala yung kanina eh. Ay, hindi, joke lang. KS Flores, Nat Mecha, Kentel Ubu, _kindness. Ito, kindness. Tsaka kay Jenny Lee Jade, Marife _very best 18, tsaka kay Malensky. Sila pa rin yun, no? Sila pa din. Thank you po. Ikaw dyan, ano yung mo? Ayaw, yung red flag na ayaw mo. Hindi mo alam? Siguro pag-inconsiderate. Parang hindi walang pakialam sa iba. Pare, yung hindi na parang hindi niya napapansin or iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Epekto sa ibang tao. Pare, may table. Tapos, apat kayo nagagamit ng table. Tapos, kukunin mo na agad yung kalahati ng space ng table. Yung parang gets. Parang yung ba isipin yung iba, paano yung iba, hindi na makakagamit. Pero may rin ako doon, parang nakakatakot din sa magsabi ng mga ayaw mo kasi parang paano pag hindi ko namamalayan, ginagawa ko rin pala siya. Kaya normal din. Na parang sana sabihin agad sa akin pag may mali. Kaya dapat maganda sinasabi rin agad sa tao na ito yung ginagawa. Ikaw ganun ka rin minsan. Parang ganun. Ganun ba? At least, pag kasi minsan kakatakot, hindi yung ayaw mo, ikaw na pala. Ay, ganda nun. Wait lang, nawala. Ang ganda nung kinaano mo, ayaw mo, ikaw na pala. Correct. So, dapat lagi ka magsi-self-check. Self-check, laging sinasabi. Or dapat yung tao sa paligid mo. Sabihin sa'yo. I-follow off through natin yun. How do you do self-check? Ang makakaano naman yan kasi, self-check, mararamdaman mo naman sa mga taong kasama mo eh. Automatic eh.
'Di ba? Yung self-check. Kung, parang parang iba yung ihip mo. parang parang ilag sa akin yung tao ngayon na may nagawa ba akong something sa kanya, parang ganun. Ako ganun yung naano ko minsan, nafe-feel ko pag ako naman. Tsaka mag-backtrack ka rin ng mga nagawa mo. Parang